Haalimin mo muna yung rule mo bilang isang babae, or yung rule mo na bilang isang babae sa isang relasyon. Ano bang ginagawa ng isang babae sa isang relasyon? Yon, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito is kapag todo bigay ka sa partner mong lalaki. Okay? Well, ito mga utol, lalong-lalo na dyan sa mga manonood natin, mga pa-OFW, at saka syempre yung mga nandito na rin sa Pinas, lalong-lalo na sa LDR. Yes po, kapag todo bigay ka sa partner mo, so kailangan mo talagang panoorin ito dahil parang para ito sa iyo utol. Well, una sa lahat, actually, marami na rin akong nakakausap, lalong-lalo na talaga yung mga OFWs natin dyan, na kahit hindi pa na-met yung isang lalaki, sinasagot na. And then, nagpapadala pa ng pera. Oh. Todo bigay. Hana yung kulang na lang is natatakot or natitreatened na kung hindi siya magbibigay ay kakalasan siya ng lalaki. Yes. Actually, parang ganun na rin yung pinapahiwatig dito eh. So, ibig sabihin ay minamahal ka lang ng lalaking ito dahil sa pera mo or dahil sa mga binibigay mo. Na kung hindi ka pala magbibigay is aatras siya sa'yo? Hindi ka na niya mamahalin? Damn! Diba? So saan yung love dyan, utol? So ito ha, sa mga kababaihan talaga na todo bigay sa mga partner nilang lalaki, una sa lahat, yung hindi ninyo alam ay mas lalo lang kayong maaabuso. Na magagaranti ako sa iyo, utol, kapag todo bigay ka sa partner mong lalaki, matitiyak ko, masisira at masisira lang yung relationship ninyo. Trust me. Hahantong talaga kayo sa hiwalayan. Alam mo kung bakit? Dahil maaabuso ka ng partner mong lalaki. Na dito na papasok or hahantong na magtataka ka talaga balang araw kung bakit naging tamad na yung partner mong lalaki. Kung bakit nagiging batugan na yung partner mong lalaki. Kasi ha, kapag todo bigay ka, actually yung gawain na ito is gawain ito ng mga bakla eh. Yes, nabigay ng bigay sa lalaki. Kasi kung hindi nila bibigyan yung partner nilang lalaki, ay posible na baka maghahanap ng iba pang bakla or ibang babae. So pera ang labanan. So ang tanong ko sa iyo, bakla ka ba? 'Di ba? Babae ka, utol. So ibig sabihin, nandyan na sa iyo yung power na hinahanap-hanap ng lalaki na kailangan mong tuklasin. So ngayon, ano ba yung power na ito? Well, una sa lahat, alam mo talaga na kailangan ka ng lalaki. Diba nung time na nililigawan ka niya, puro pakipot ka. So bakit ka nagpapakipot? Kasi Kuya Kiko, natatakot ako. Baka kasi yung lalaki na ito is maloloko or maybe baka maraming bisyo to or baka mamamatay tao to. Yes, joke lang ha. Pero ganun pa man, kaya ka nga nagpapakipot dahil marami kang baka. Yes, baka ha, yung which is nag-aalinlangan ka. So ngayon sa pag-aalinlangan mo, syempre hindi ka nagbibigay ng iyong validation. Hindi mo muna siya sinasagot, which is nagkakaroon ka ng self-preservation. So diba, nagagawa mo nga yung bagay-bagay na ito dahil alam mo na wala pang kasiguraduhan kung ano yung meron sa taong manliligaw or sa nanliligaw sa'yo. So, ganun din po yun, utol, na once na may karelasyon na kayo, is please, huwag kang todo bigay ng todo bigay. Diba nung time na nanliligaw siya, habang hindi mo binibigay yung lahat-lahat is mas lalo siyang naghahabol sa'yo. Mas lalo niya itong hinahalongkat yung buhay mo. Mas lalo ka nang kinikilala. Halos araw-araw ay nandyan siya nagpaparamdam sa'yo. Kinakamusta ka, kinakausap ka.
Pero ito ha, try mo na ibigay mo yung lahat-lahat. 'Di ba? Kung napapansin niyo, parang nawawalan na ng gana yung mga partner ninyong lalaki. Dahil yung pinakatanging sikreto lang naman dyan, utol, alam mo ba kung bakit nagiging batugan yung isang lalaki once na nagbibigay ka ng sobra-sobra or binigay mo ng todo-todo sa kanya? Dahil po yan sa pinasok mo yung masculine frame ng lalaki. Pinasok mo yung rule ng isang lalaki. Na instead gawain sana ito ng lalaki na siya itong magsusuporta sa'yo, siya itong magtodo bigay sa'yo, siya itong magpapakitang gilas. Na ipapakita niya yung pruweba na minamahal ka talaga niya ng totoo. Na siya itong kakayod, na nagpapahiwatig na kaya kanyang buhayin. Na siya itong nagbibigay ng suporta sa'yo. Na again, nagpapahiwatig na kaya ka rin niyang buhayin. Na kung sakali na magkaanak kayo is, syempre, hindi ka mahihirapan. So ganun po dapat. Pero once na pinasok mo yung role ng lalaki, na ikaw itong nagbibigay, na ikaw itong nagkakandahirap, na para lang masuportahan siya, naku po. Diba? Kung napapansin ninyo, marami talagang naaabuso na babae. Ng Kuya Kiko, yung partner ko, hindi na naghahanap ng trabaho. Simula nung pandemic, nawalan siya ng trabaho. Until ngayon, hindi naman tumatagal ulit sa trabaho. Yes, hindi naghahanap na ulit ng trabaho. Makapasok man pero hindi talaga tumatagal. Ang hindi mo alam, utol, ay dahil po yan sa pagtotolerate mo sa kanya. Dahil nagpaabuso ka eh. Siyempre kung ako ba naman na lalaki, bilang isang lalaki na rin is, bakit pa ako magpapakahirap kung yung babae na ito ay ramdam ko na patay sa akin? Nagpapalabas siya ng pera para sa akin. Kulang na nga lang is bibilhan ako ng motor para sa akin. Yes, nagpapahiwatig po yan, utol, na sobrang patay na patay ka sa kanya. Nagpapahiwatig po yan na hindi mo kayang mawala siya. Yes, na kahit maubos na yung pera mo, na kahit maubos na yung savings mo is okay lang sa'yo. Na ibigay mo lahat sa lalaking ito, huwag lang siya mawala. Naku po. Yes, magagaranti ako sa iyo, utol. Hindi talaga magtatagumpay yung relationship ninyo kung ganito yung gawain mo. Na ikaw pa itong nagbibigay. Yes, pinasok mo talaga yung role ng lalaki. So ang tama mong gawin dito ay wag na wag mong pasukin yung masculine frame ng lalaki. Kailangan is nasa feminine frame ka lang bilang isang babae. So ano ba yung feminine frame o role ng isang babae? Kundi ang tagapag-alaga, pag-aasikaso. Ipakita mo yung role mo na bilang isang babae or parte mo na bilang isang babae sa isang relasyon. Alam na alam mo yan, utol, bilang isang babae. Kasi kung hindi mo yan alam, huwag ka munang pumasok sa relationship. Dahil for sure, maaabuso ka lang. Alimin mo muna yung role mo bilang isang babae. Or yung role mo na bilang isang babae sa isang relasyon. Ano bang ginagawa ng isang babae sa isang relasyon? Yes, may bigawan natin ito ng topic, lalong-lalo na sa mga hindi nakakaalam na pumapasok lang sa relationship pero hindi nila alam kung ano ba talaga yung role ng isang babae sa relationship. Okay? So yun lang po mga utol. Huwag na huwag nyo pong pasukin yung role ng isang lalaki. Yung tagapagsuporta, yung tagapaghirap na para ikaw pa itong bubuhay sa kanya, na ikaw pa itong bigay ng bigay. In short is, huwag na huwag mo talagang ibigay lahat-lahat. Magtira ka naman sa sarili mo, utol, bilang isang babae. 50-50, magtira ka ng 50% sa'yo. And then yung 50% is, yes, tignan mo kung ano yung takbo ng inyong relasyon. And then, pakita mo rin yung role mo bilang isang babae. Hindi yung wala ka ring pakialam sa kanya. Pero again huwag na huwag mong pangunahan yung isang lalaki. Don't do more if he is doing less. Okay? So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. So ingat po kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi